morning, Good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz. Yo, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire, or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, ang ating mga leaders, disciple, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. At binabati rin po namin ang mga OFW na kasama naming nanonood ngayong gabi. At sa pag-umpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So we are reminded sa ating Bonfire Things to Remember, yung mga dapat at hindi dapat natin gawin habang tayo ay nakasubaybay sa ating live stream. And ngayon, sama-sama tayong tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon ng isang awit na papuri na hihahatid sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Find more to love each time. And Jesus be the name ever on my lips. 'Cause it's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. And Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, in your name ever on my lips. 'Cause it's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. And Jesus, you're worthy. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. Oh, there is no other
other name. There is no other name. Oh, there is no other name than Jesus. You're worthy. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us, the wounded and the worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King has overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other name. Jesus, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Praise God sa narinig nating awitin na papuri sa ating Panginoon. I hope and I pray na ang bawat isa ay naset ang atmosphere of praise and at the same time, naramdaman natin ang presensya ng Lord habang inaawit natin kaninang awitin na hinatid sa atin ng ating worship team. At ngayon, ready our hearts and our minds sa maririnig nating mensahe mula sa ating speaker. At syempre dapat habang nagsasalita ang ating speaker, we are taking notes at actively engaging ka dyan sa comment section. At ngayon Ace, sige pakilala mo na ang ating speaker. So for our speaker for tonight, she is one of the 144 leader under AnalystNet, a leader of leaders, School of Leaders 2 teacher. Let's welcome Auris Jean Belardo. Good evening mga ka-bonfire. So, praise God po sa gabing ito. And syempre, welcome po sa ating mga nanonood ngayong gabi, sa mga leaders, sa mga disciples, sa mga inyong invites. Welcome po kayo sa ating bonfire. And nagpapasalamat din po ako sa ating mga leaders, kila Pastor Rami
kay Pastora Adele at ganun din sa aking primary leader na si Ate Ana na binigyan po ako ng privilege mag-speak ulit sa bonfire natin. Kaya sa gabing ito, syempre bago natin umpisaan ang gawain, tayo po muna ay mag-opening prayer. So, samahan niyo po ako mag-opening prayer. So, let's pray. Praise you, Father God. Lord, thank you, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, O God, sa privilege na makapaghatid ng inyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na samahan mo po ako. Ikaw po ang makita, Panginoon. Holy Spirit, bantayan mo ang mga words na lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Nawa ikaw ang makita, ikaw ang mag-speak, Panginoon, through me, Panginoon. Tunay nga, Lord, I am just an instrument, Panginoon. And hear me, Lord. Here I am, Lord. Use me, Lord, for your glory. At nawa magkaroon ng impact sa amin ang mga mensahe mo, Panginoon, sa oras na ito. May apply din namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Lord. I give you all the glory and praises, Lord God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ayan. So, magandang gabi po ulit at welcome. So, samahan niyo po ako sa pagbubukas ng ating Bible sa Matthew. Ayan, Mateo 16 verses 13 to 19. Ayan, so sige, Tagalog muna yung version na babasahin ko. Matthew 16:13 to 19. Sabi dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ka? Sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ayan, praise God. So, gusto ko rin pong basahin yung English version nito. Maganda rin po yung version nito sa NIV version. Ayan, so sige po. Sabi dito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Verse 15, but what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Praise God. So, ang ganda po nung confession dito ni Peter about kay Jesus Christ, 'di ba? Ayan. So, kaya't pinamagatan ko yung message ngayon na our confession of faith. Ayan. So, tayo kapag tayo yung tinanong, who do you say I am? Pag sinabi sa atin ni Jesus Christ, sino ako para sa iyo? 'Di ba? Kasi ngayon, 'di ba, marami, lalo na nung lately na issue about sa isang celebrity, or masabi ko bang celebrity siya, pero isa siya sa naging issue lately about sa kanyang prinsipyo religiously, 'di ba? So sa kanyang faith. So, yung deliverance niya about or pag-deliver niya, pagdating sa faith niya, talagang andun yung boldness. 'Di ba? And nakita natin, ang daming issue na lumabas. Maraming nag-against or maraming binash siya. And meron din namang mga
kumampi sa kanya, 'di ba? So, talagang sa faith natin, sa paglabas natin ng prinsipyo or principle sa buhay natin, may mga tao talaga na minsan i-accept yung principle mo or may iba talaga na a-against sa atin. Ayan. So, lalo-lalo na pagdating sa usaping faith, 'di ba? So, marami po talaga hindi naiintindihan yung faith na meron tayo. Kaya nga sabi dito, 'di ba? Nung time pa lang ng mga disciples and ni Jesus Christ is meron ng iba-ibang mga perception yung mga tao about kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ daw is si Jeremiah, yung iba naman John the Baptist nag-reincarnate, 'di ba? So iba-iba talaga yung how do people interpret yung faith na meron sila. 'Di ba? Yung iba sinasabi si Jesus is just a man, 'di ba? Hindi siya Diyos. Ayan. So kaya nga gusto ko ditong i-emphasize sa atin na ano nga ba yung stand natin pagdating sa faith na meron tayo and how it manifest in our lives. 'Di ba? So dapat meron tayong stand talaga sa faith natin. Meron tayong confession. Meron tayong declaration ng faith natin kagaya ni Peter. 'Di ba? Ang ganda nung sinabi niya dito. Dapat nandun yung consistency natin and firm sa faith natin despite na merong mag-a-against sa atin. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga lahat mag-a-accept or talagang maiintindihan yung faith natin na meron tayo. Kaya nga, ano man yung maging situation, dapat still andun yung pag-hold firmly natin sa faith na meron tayo. 'Di ba? So, sabi ko nga sa number 1 point, ano po ba yung dapat maging stand natin or confession natin sa ating faith? Sabi dito sa point number 1, Jesus is the Messiah and our Lord. Therefore, we are saved. Ayan. So, yun yung verse 16 and 17 natin, 'di ba? Sabi dito, you are the Messiah, the Son of the living God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito, blessed daw si Simon Peter kasi hindi lahat, 'di ba, ni-reveal sa kanya ng Father in heaven kung ano yung status or sino si Jesus Christ, 'di ba? So talagang ang ating Panginoon is our Lord and our Savior, our Messiah. Kaya nga mahalaga talaga na tayo, yung faith na meron tayo, is talagang ihatid natin si Jesus Christ sa mga tao. Kasi wala naman talagang magsisave sa atin kundi ang pangalan lamang ni Jesus. 'Di ba? Kaya nga, maraming mga verses, supporting verses sa Bible, na si Lord lamang talaga, si Jesus Christ lamang talaga ang key sa heaven. 'Di ba? So, sabi nga sa Acts 4:12, 'di ba? Walang ibang pangalan na maaaring makapagligtas sa atin. Kaya dapat talaga mayroon tayong confession of faith. Kasi maraming mga tao hindi nila naiintindihan yung kaligtasan. At paano nila maintindihan kung walang nagbabahagi? Kaya nga ganun na lang din yung ating urge or andun yung ating push sa bawat isa sa atin na mahalaga na i-impart sa mga tao na ipakilala si Jesus Christ lamang ang siya makakapagligtas sa atin, 'di ba? So, alam natin yung pinaka-verse natin na dapat isa sa mga kabisado natin, and syempre, by heart, alam natin yung meaning, yung Romans 6:23, 'di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan. So, talagang nagpapatunay na si Christ lang ang siyang daan para tayo ay maligtas at mapunta sa heaven, 'di ba? Kasi marami ngayon, gagawa ako ng mabuti, 'di ba? Tutulong ako sa mahihirap para ako ay maligtas. Magiging mabait na ako para mapunta ako sa langit. Which is mali yung conception na ganun. Kahit mabait pa tayo, kahit tayo ay tayo na yung pinakamalaking na donate sa mahihirap, hindi yan makakapagligtas sa atin. Hindi yan makakapagdala sa atin sa heaven, 'di ba? So tanging ang Panginoon lamang. Wala rin yung 'di ba na nauso sa Facebook dahil
binastos mo yung parents mo, -1 ka sa langit, 'di ba? 100 points sa langit. Walang ganun, walang point system sa langit. Tanging si Jesus Christ lang ang siya makakapagligtas sa atin. Kaya mahalaga na meron tayong confession sa mga tao na ibahagi si Jesus Christ dahil siya lamang ang way, 'di ba? He is the way, the truth, and the life. At naniniwala ako na yung kabutihan talagang susunod na lang yun eh. Kaya nga sabi, walang maliligtas sa works. Kasi 'di ba, akala nga ng mga tao, kapag maging mabait ka dito sa mundo, pwede kang mapunta sa langit or talagang maliligtas ka, 'di ba? Naniniwala po ako na kapag si Jesus Christ nasa buhay natin, nakilala natin siya, kung papaano natin naranasan yung kaligtasan mula sa Kanya, unti-unti, talaga makikita rin sa atin yung good works. 'Di ba? Bunga na lang yun ang pagkakilala natin, tamang pagkilala natin kay Jesus Christ. Kaya nga naniniwala ako sa mga tao na save people is andun din yung goal nila to save others, 'di ba? So kasi kung alam mo na mapapahamak yung tao at alam mo na yung gamot, 'di ba? Or ano yung way para maligtas siya, talagang dapat andun din yung push mo, andun yung strive mo na ay dapat ito yung gawin ng tao, 'di ba? Kasi alam na natin eh, kapag nalaman mo talaga yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin, na kung paano siya, kung ano yung ginawa niya sa buhay natin, na namatay siya para sa atin. Kasi kung hindi niya ginawa yun, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno or sa dagat-dagatang apoy. Alam mo na yung puot or alam mo na yung kaihinatnan nung tao. Ando na yun dapat yung heart, yung awa, yung compassionate heart natin. Na talagang dapat i-push ko to or talagang mas marami pa akong maabot sa Lord. 'Di ba? Kasi si Jesus lang yung way natin 'di ba? At talagang andun yung heart natin. Na ito yung confession natin. Tanging si Lord Jesus Christ lang ang way sa langit. Wala nang iba, 'di ba? Ayan. So, number 2, ano pa dapat yung makita natin na maging stand natin pagdating sa faith na meron tayo? Number 2, sabi dito, Jesus is the church foundation, therefore no power can conquer it. Sabi nga 'di ba sa Matthew pa rin 16 verse 18, 'di ba? Sabi dito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ayan. So sabi nga si Jesus Christ, talagang sinabi niya kay Peter that you are rock, and on this rock I will build my church. 'Di ba? So ibig sabihin, ang pinaka-head talaga ng church, or 'di ba hindi naman yung building yung church. It is the person or yung tayo na talagang nananampalataya sa ating Panginoon, 'di ba? Tayo yung community na merong firm na faith sa ating Panginoon, 'di ba? So nakasentro kay Jesus Christ. So sabi dito, walang makakasira sa church ng Panginoon natin. Kaya nga kung isa tayo sa church, 'di ba? Dapat ang firm foundation natin is si Jesus Christ. Na sa ganon, no one can conquer us, 'di ba? Kasi kapag ginawa mong foundation yung mga leaders natin, sa pastors natin, 'di ba? Yung mga nagdala sa atin sa Panginoon, yung mga kaibigan natin, or even our family, pag sila yung naging foundation natin, pwede tayong matibag, 'di ba? Pero sabi dito si Jesus Christ pag naging foundation natin, even the gates of Hades or ang gawa ng kaaway, walang makaka-overcome nito, 'di ba? Kaya nga mahalaga na talagang tayo mismo, dapat yung eyes natin saan naka-fix. 'Di ba? Sabi sa Hebrews 12 verse 2, fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. 'Di ba? So simula dapat nung nakakilala tayo sa Panginoon, dapat ang foundation natin talaga is si Jesus Christ. Nasa ganon, ano man yung mga situation. Kasi 'di ba, usually may mga ka-cell group tayo na kung kailan
naranasan niyo ba yon? Kung kailan daw sila nag-church, kung kailan sila nag-serve sa Lord, bigla namang buhos yung struggles, buhos yung obstacles, buhos yung mga challenges. Pero it's a part of testing eh. 'Di ba? It's a part of talagang matetest hanggang saan tayo susunod sa Panginoon. 'Di ba? Pero sabi ko nga kapag talagang ang foundation natin si Jesus Christ, 'di ba? Is talagang sabi dito, no one can overcome it, 'di ba? Even the gates of Hades. So, ano man yung sitwasyon mo ngayon, mga kapatid, maybe some of us here, may mga time na parang nanlalamig na, lalo na kapag marami ng rejection or yung faith na dahil bold ka sa pagpapahayag mo ng faith, maraming nag-a-against sa'yo, di ba? Yung struggle na yon or yung situation na yon is bunga ng pagsunod na minsan may mga challenges talaga. Pero ano yung pangako ng Lord sa atin, di ba? Sasamahan naman niya tayo while andun yung obedience natin, 'di ba? Sabi nga sa verse ng vision natin, 'di ba? Sa Matthew 28:19-20, 'di ba? Na kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Lord, sabi doon ng Lord, I am with you to the very end of the age. So hindi talaga tayo iiwan ng Panginoon kapag tayo ay nagbabahagi, 'di ba, ng salita ng Lord. And kapag andun talaga yung obedience natin, kahit may mga obstacles, si Lord nga, 'di ba, na-overcome niya ang mundong ito at ang promise niya sa atin, we can overcome as well. 'Di ba? Kaya kahit na gaano man kahirap, masasabi natin kahirap, yung mga sitwasyon mo ngayon, sabi nga, nothing is permanent in this world. 'Di ba? Your situation right now may be bad or may mga challenges, but that's not permanent. It can still change, 'di ba? Sabi nga, naalala ko yung isang post ni Bishop Oriel na our God is a game changer. 'Di ba? We just need to trust Him, 'di ba? Kasi may iba, dahil na-reject sila sa pag-share ng gospel, or sabihin na natin kung tayo yung, sabi ko nga kanina, yung tayo yung nasa sitwasyon ng tao na binabash dahil sa faith natin. Anong gagawin natin? Ano yung response natin? 'Di ba? Tayo ba ay magsastand pa rin or maglalay low na tayo? Ay, kasi ano na lang ako, okay na ako na nagsiserve sa Lord, okay na ako na tagapakinig. So, hindi na tayo magiging firm, magiging bold sa pag-share ng gospel dahil sa mga challenges na yun. Pero hindi Dapat it won't stop us. Dapat the more na maraming mga challenges, the more na maraming rejections, dapat the more na nagfa-fire up tayo. Dahil si Lord yung backup natin And hindi naman tayo nag-share ng kumbaga, basta-basta lang or hindi natin sinishare yung temporary. This is eternal. 'Di ba? Eternal yung sinishare natin. Na kapag ka nawala dito sa mundo, ano yung kahihinatnan ng tao na yun, 'di ba? Kaya nga hindi ibig sabihin na nakilala natin si Christ, exempted na tayo sa mga challenges. Even nga wala pa tayo kay Christ, 'di ba? May mga challenges na. Kaya lang akala natin yung iba kasi may mga challenges sila nung wala pa sila sa Lord. So, kala nila, ang remedy is yung hahanapin nila yung sarili nila sa bundok or mamamasyal sila. Diba? Meron mga ganong mga remedy sila na ginagawa. Ang kanilang para makalimutan temporarily yung mga problema nila is yung maboting usapan or mga inuman. Diba? Pero tayong mga Kristiyano, minsan akala natin, dumagdag yung problem natin. Simula nung nakakilala tayo sa Lord. Kasi more on nakatingin na tayo sa kung ano yung sitwasyon natin. Dapat talaga tingnan natin yung magandang plano ng Panginoon. At unti-unti na kasing nag-iiba yung desires natin 'di ba? So kagaya nga nung preaching no nakaraang linggo, 'di ba? Dapat yung desire na unti-unting ina-align ni Lord yung desire natin sa desire niya or sa will niya. 'Di ba? So again, hindi pa matatapos yung mga challenges natin sa pagbabahagi ng Word of God.
patuloy tayo habang nandito tayo sa mundo, nandun pa rin talaga yung challenges. Even nga, death, diba? Kung naalala nyo si Charlie, yung isang influencer, na matagal na pala siya nagkakaroon ng death threat, diba? Pero why talagang andun pa rin yung continuation niya? Bakit nandun pa rin yung patuloy pa rin siyang nagbabahagi ng Word of God? Kasi nga andun yung firm faith niya sa ating Panginoon. Diba? So, hindi siya namatay dito sa mundo or hindi yun nagpa-stop sa kanya na mga natanggap niyang death threat. Hindi yun nag-stop sa kanya para ibahagi si Christ sa mundo. 'Di ba? So tayo, wala pa naman tayo sa ganun eh. Baka minsan, pinagsabihan lang tayo ng leader. 'Di ba? Na-rebuke lang tayo ng leader, alis tayo agad. Challenge agad sa atin yun. 'Di ba? So paano pa kaya pag death threat na yung natanggap natin, 'di ba? Pero wala pa sa kalingkingan na sinapit ni Jesus Christ sa cross, yung napagdadaanan nating mga challenges. But then again, ang mga challenges na yan is not permanent, just temporary. Dadaan lang yan. We just have to trust God. We just need to surrender all to God. Ano man yung mga bad situations na meron ka. 'Di ba? Meron tayo. Kasi minsan may mga situation na dapat din nating i-evaluate. Yung situation na ba yan is dahil sa pag-obey mo sa Lord or dahil sa pag-disobey mo sa Kanya. 'Di ba? Minsan kasi may mga challenges or problems tayo na tayo rin yung gumawa. 'Di ba? Kaya we have to deal with it. Dapat ihingi natin ng tawad kung tayo yung may kasalanan. 'Di ba? Iluhod natin sa Lord and hindi na natin uulitin. Nang sa ganon, maging maayos yung journey natin sa spiritual. Amen po? Ayan. So number 3. Sabi ko dito sa number 3, Jesus gave us the keys of the kingdom of heaven and therefore we have the kingdom authority. Ayan. So sabi nga dito ni Jesus Christ, 'di ba? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ayan. So nakita ko po kasi dito yung leadership or yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Ayan. So we are designed to lead talaga. We are designed to have an authority. 'Di ba? We have the keys of the kingdom given to us. Kaya wala tayo dapat isipin na sila na lang 'yan. Sila na lang yung mag-lead kasi wala akong gift sa ganyan. Or sila na lang kasi sila yung may tinapos sa college, sila yung may mga degrees. Hindi po. Wala pong exemption sa atin. We have the authority given to us bilang nakakilala sa ating Panginoon, 'di ba? Dahil tayo ay church, 'di ba? Na ang ating head or ang ating great shepherd is our Lord Jesus Christ. Dapat andun yung pag-follow natin. And itong authority na to, these are given to all of us na follower niya. 'Di ba? Sabi nga, we are now empowered with authority. We are not powerless. So like Peter, they were able to stand in every trial in proclaiming the gospel. So nung panahon nila Peter, 'di ba? Kahit na ilang beses silang nakulong, 'di ba? Si Paul, yung mga nakakilala sa ating Panginoon at sinunod ang vision or yung assignment ng Panginoon. Hindi sila exempted sa mga trials. They even went to jail, sa prison, 'di ba? Nakulong sila. But then hindi 'yun nag-stop sa kanila in proclaiming the good news. Dahil nakita nila yung authority, 'di ba? Meron silang authority given by God, 'di ba? Na kaya nga yung vision natin, Matthew 28:19-20, 'di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 'Di ba? Teaching them to obey all that I have commanded you. So, talagang yung huling habilin ng Panginoon natin, talagang may authority pa rin. Tayo ay binigyan ng authority to disciple, to lead people to Christ. Kaya walang magsasabi dito na I am not capable. 'Di ba? Hindi ako marunong.
Hindi ako magaling dyan, wala akong talent dyan, wala akong gift dyan. Hindi po. We have given, we are empowered with authority given by our Lord Jesus Christ. Kaya dapat we are firm, we are bold pagdating sa ating faith na meron tayo. Kahit na maraming mag-against, kasama naman yan di ba? Kahit si Jesus Christ naranasan yung rejection, yung neglection, di ba? Even sa family niya, di ba? Nandun yung rejection sa family natin, 'di ba? Sa mga kamag-anak natin, pwede tayong itakwil dahil nag-iba tayo ng faith, ng landas ng pananampalataya natin. Pero nakikita natin na nasa tamang path tayo. Susundin natin ang ating Panginoon. Siya ang ating foundation. Siya ang ating dapat maging firm na talagang sundin sa ating mga buhay, sa prinsipyo ng ating buhay. And we are not intimidated. Sino man yung mga sheshera natin, even our bosses, di ba? Kasi baka mamaya kapag nasa mundo tayo, iba tayo di ba? Andun ba yung confession of faith natin kapag nasa labas tayo ng church? Di ba po? Pag nasa workplace ba tayo, ano yung pagkakakilala nila sa atin? Do we have the light from our Lord Jesus Christ? Dapat kapag sinali ka sa crowd, hindi ka nagko-camouflage. Dapat nakikita yung light ni Jesus Christ sa'yo. Diba? So, meron kasi, naiya siya. So, kung ano na lang yung makita nila sa akin. Diba? Baka pag nandun ka sa workplace, baka sabihin nila, it's either Kristiyano ka pala, diba? Christian ka pala, or kaya pala Christian ka kasi, or diba? Magkaiba yun diba? So talagang dapat nagma-manifest talaga sa atin na kapag meron tayong confession ng faith natin, unti-unti nakikita rin sa buhay natin. Kumbaga tayo na mismo ang nagiging living Bible, walking Bible tayo, kumbaga. Diba? Nakikita sa atin na we walk our talk, 'di ba? Kasi nga talagang alam natin na unti-unti kapag kasi Lord yung naging sentro natin, dapat unti-unti din magma-manifest sa buhay natin si Jesus Christ. 'Di ba? May mga times na matitrigger talaga tayo 'di ba, ng mga tao sa paligid natin para kumbaga isesend ng kaaway yung mga tao para ilabas kung sino tayo. Pero dahil meron tayong firm foundation, ang ating Panginoon, talagang andun na yung self-control, 'di ba? Andun na yung love sa ating mga puso, 'di ba? So, dapat tayo ay maging bold na ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Lord. 'Di ba nakikita niyo na yung urgency ngayon? Parang ang dali-dali na lang pumatay, ang dali na lang gumante sa mga taong nakasakit sa atin. Kaya nga, even mga kabataan, 'di ba? Mga balita ngayon, yung 10 years old na naksak ng classmate, 'di ba? So hindi na maganda 'yung nangyayari sa mundo, which is isa 'yon sa sign na dapat talaga we have the boldness, yung urgency to share the gospel. Dapat tayong mga Kristiyano, hindi na tayo natutulog or hindi na tayo dapat uso sa atin yung tampo kahit na maraming yung sa discipleship kasi talagang intentional kang i-correct, intentional kang kamusta na yung devotion mo, yung prayer life mo, 'di ba? Na dapat meron tayong naidadalang souls sa Lord kasi nagdo-double time din yung kaaway pagdating sa pagbabahagi ng mga kasamaan, 'di ba? Lalo na ngayon sa social media. Kaya nga mahalaga sa social media, dapat ganun din tayo ka-push, ganun din tayo ka fire on fire pagdating sa pagbabahagi pagdating sa social media. Hindi na dapat tayo yung nakikiisa sa mga kalokohan sa social media kasi yun yung minsan yung way ng kaaway na tayo din mga Kristiyano mismo nako-compromise yung paano tayo dapat nakikita sa social media. Minsan nakikiisa pa tayo sa kalokohan, 'di ba? Minsan tayo pa yung number 1 top fan ng isang influencer na alam natin wala siyang faith sa Lord,
or sabihin na nating hindi pa siya nakakakilala sa Lord, na dapat tayo yung mag-enlighten sa kanila. 'Di ba? Tayo pa mismo yung nagiging follower, hindi ka follower ba tayo ng CGS Philippines? Ilan yung follower mo na godly? 'Di ba? Ilan yung fina-follow mo na ungodly? 'Di ba? So baka mas marami pa tayo sa mga talagang mas nagugustuhan pa natin yung mga makamundong bagay. 'Di ba? Kaya let's us evaluate ourselves. Ano ba yung faith na meron ako? Meron pa kaya akong confession ng faith about our Lord Jesus Christ? Ganun pa ba ako ka-bold pagdating sa pag-profess or pag-proclaim ng gospel? 'Di ba? Hindi tayo namimilit na isama natin yung mga tao sa Lord. But our part is to share Jesus, and hindi natin sila pipilitin. As long as we did our part na i-share sa kanila, 'di ba? Kasi we are accountable to them, lalo na sa mga kamag-anak natin. Madali na lang ngayon magpakamatay because of depression, because of anxiety. Kaya dapat andun yung heart natin na magkaroon ng compassionate heart sa mga taong to. Nagagawa nila yon because wala pa silang Lord. Nagagawa nila yun because they are blinded pa sa salita ng Panginoon. And here we are. Anong ginagawa natin? Dapat tayo yung mismong magpakilala sa kanila. Because in the first place, tayo din nakakilala dahil may nagbahagi sa atin. Kaya in return, dapat tayo din maging instrumento ng Panginoon para marami rin ang makakilala sa Kanya. Amen po? So sa ating conclusion, sabi ko nga dito sa conclusion, let us stand firmly on the truth and boldly declare that Jesus is Lord. As His church, we will remain unshaken, strengthened to accomplish the vision God has entrusted to us. Through our confession of faith, may we rise up unstoppable, advancing His kingdom and winning lives for Christ. Amen po. So talagang wag tayo magpa-stop sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Na anuman yung mga challenges na kaharapin natin, rejection, tuloy tayo. Mas lalo pa tayong magpa-on fire sa ating Panginoon, sa mga salita niya. Gawin nating foundation yung word niya, yung promises niya. And God will give us the wisdom paano makonquer ang mundong ito. Amen po. So let's pray. Thank you po. So let's pray. Praise you, Father God. Lord, thank you, Panginoon, sa oras na ito muli, Lord God. Natunay nga, Lord, help us, O God, na talagang maging bold sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Dalangin ko, Lord, na patuloy na maging on fire ang bawat isa sa amin, na mag-share ng gospel mo, Panginoon. Dahil tunay nga, Lord God, sa inyo lamang ang kaligtasan, Panginoon. Help us, O God, na talagang madala namin yung mga taong pinagpe-pray namin sa inyong paanan. At dalangin ko, Lord, na yung mga lost, yung mga nawawala na ng pag-asa, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na ma-reach out sila. Here we are, Lord. Use us for your glory. At mas marami pa ang makakilala sa inyo, Panginoon. Alam po namin na kapag kami sumunod sa inyo, Panginoon, ang Holy Spirit mo ang siyang sasama sa amin, Panginoon. Kaya muli, Lord God, we declare blessing, favor upon favor sa mga kapatid kong nanonood sa mga oras na ito. At alam ko, Lord, sasamahan mo sila, Lord God. Pasamahan mo kami sa aming journey spiritually. At magkakaroon kami ng fire na talagang maging bold sa aming faith, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So God bless po, mga ka-bonfire. Thank you po. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands
all the times of trouble. There is a song that comforts in the night. There is a voice that calms the storms that rages. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he led as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus, Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock and my redeemer. There is power in your name. Come on, church. Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock and my redeemer. There is power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you led as the lamb, you carry my healing in your hands. God, you walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You walk like a lion, you led as the lamb, you carry my healing in your hand. Jesus, there is no one like you, Jesus. There is no one like you. Praise God and thank you po Ate Auris sa iyong mensahe na ibinahagi sa bawat isa. And hopefully, marami pong natutunan ng bawat bonfire viewers natin ngayong gabi. At kung marami po tayo natutunan, i-post natin po ito sa ating mga social media accounts using these hashtags. Praise God sa mga nakasama natin ngayon sa ating gawain. Simula hanggang sa matapos itong ating bonfire night. At talagang I hope and I pray na tayo ay na-bless sa mensahe. At ang mga wala pa dyan, yung mga invites or bago ka pa lang dito sa ating bonfire night, ayan, meron tayong mga leaders dyan sa comment section. Pwede nyo silang i-chat or mag-reply kayo sa mga comment nila. Talagang mga approachable ang ating mga leader. At para may kinabibilangan ka na rin ng online community, yan ang ating cell group. And continually, we encourage everyone na suportahan natin ang mga social media platform ng ating church, ang CGS Philippines Facebook page, ang CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating TikTok, Instagram, at ang ating YouTube. Amen to that. At this coming Sunday po, meron po tayong online simbahay ng 6 a.m. Kaya Saturday pa lang, maghahanda na po tayo. Ihanda po natin ang ating sarili, ang ating family, friends, at mga kilala na manood at makinig sa mensahe na ibabahagi sa atin ng ating pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So,
Thank you and God bless.